Praise the Lord at lubos po akong nagpapasalamat sa Panginoon na 2 weeks po tayo nagkasama sa ganitong Tuesday, Lord, mga kapatid. Tunay nga po na napakadakila ng ating Diyos, how great is our God, sapagkat hindi naging hadlang ang anumang circumstance sa buhay po natin upang tayo makadalo po dito. Alam niyo po, pagdating pa lang po sa Binya, talagang naramdaman ko po yung sakit ng likod ko. Gawa nga po ang panahon po ngayon ay ulan, ay malamig at then init. Minsan may ulan, may ambon-ambon. And then naramdaman po natin yung pananakit ng ating katawan, hindi po natin maiwasan, ba? At maging po sa schedule ko po ay hindi po naging hadlang na although na sabi ko, wala na yatang pagbabago tong schedule ko dahil every 2 weeks po ay nagpapalit po kami ng schedule, pag umaga at hindi pang gabi. And then, inabot po ngayon ng church. Kung naaalala niyo po, nung 30 ay kasama po kayo nung January. And then ngayon, kasama pa rin nagkasama pa rin po tayo. So inabot po ng Diyos. Inabot po, ginamit po yung iglesia para yung hindi po natin mapunahan sa ministeryo ay nag-aabutan po tayo sa bawat isa. So ang mga bagay na yun ay hindi po nagiging hadlang, although na minsan ay imposible na yata mangyari ang mga bagay na yun, subalit ang Diyos ay walang imposible po sa Kanya. Napakadakila po ng ating Diyos na buhay. Praise the Lord, hallelujah. So, tayo po ay alam po natin na palagi po tayo ay nasasadlak sa anumang mga kasalanan ng sanlibutan ito. So ang ating pag-uusapan po ngayon ay naligtas ng dahil sa pananalig. Ito ba? Naligtas po ba tayo ng dahil sa pananalig sa ating Panginoong Yesus? Basahin po natin ang Episo, chapter 2, verse 1 to 10. Sabi ng ganyan, kagabi po ay tinawagan po ni Pastor, handa ka na ba? Uy, ganun ba? Kasi hindi ko po na-upload yung ni Kuya Raymond. I-check mo. Sabi ganun. Praise the Lord. At na-update po ako sa ganun ba. Medyo tulog na sana. Pero salamat sa Panginoon dahil nandun nga po tayo, nagpaabutan, papaalalahanan na although na minsan ay nakakalimutan po natin yung bagay na patungkol sa mga makalangit, and then, dahil busy po tayo sa anumang mga bagay dito sa lupa. Minsan, subalit, salamat sa bawat isa po sa atin na natin po nagdala at po kayo nagagamit din po para sa inyo. Ang sabi po dito sa Epeso 2:11, ang sabi, at kayo'y binuhay niya nang kayo'y mga patay dahil sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan. Ayan po ba? Tuloy po natin, na inyong nilalakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan, ng hangin at ng espiritu. Ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ng ibang panahon ay nangagbubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, sa ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip, at tayo inuoy katutubong mga anak ng kagalitan, gaya naman ng mga iba. Ngunit ang Diyos palibhas ay mayaman sa awa, dahil sa kanyang malaking pag-ibig sa kanyang inibig sa atin, bagamat tayo ay mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay na kalakip ni Kristo sa pamagitan ng kanyang biyaya, kayo'y nangaligtas. At tayo'y ibinagong kalakip niya at pinaupong kasama niya sa sangkalangitan kay Kristo Jesus. Upang sa mga panahong darating ay may hayag niya ang dakilang kayamanan ng kanyang biyaya sa kagandahang loob sa atin ng kay Kristo Jesus. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ulitin po natin sa verse 8. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamagitan ng pananampalataya,
At ito'y hindi sa iyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sinuman ay huwag magpapuri. At ang huling versikulo po, sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilalang kay Kristo Jesus para sa mabubuting gawa na mga inihanda ng Diyos ng unay upang siya'y nating lakaran. Tayo po yung muling yumuko at tayo manalangin. Humingi po tayo ng gabay sa ating Panginoong Jesus. Dakilang Diyos, tunay nga po Panginoon, na napakadakila mo. Hindi ka nagkukulang sa bawat isang po sa amin. Ano mga circumstansya, Panginoon, na nararamdaman po namin, maging sa aming katawan o aming amang banal, upang hindi po, Panginoon, kami ay makadalo sa mga ganitong pagtitipon, subalit nariyan ka. Nagpapagaling, nagbibigay ng dahil sa iyong mga biyaya o aming Ama. Tunay nga po, Panginoon, na napakadakila mo. Ang iyong kapangyarihan ay magpawalang hanggan. Ang iyong pag-ibig po, Panginoon, sa bawat isa po sa amin ay hindi masukat, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na minsan po kami, Panginoon, ay nahulog sa pagkakasala. Subalit, salamat po, Panginoon, mula po, Panginoon, sa pagkabasa ng iyong salita, O aming Ama. Binuhay mo po kami, Panginoon, nakalakip na iyong biyaya. Maraming salamat po, O Diyos. May inyo ang kapurihan at pasasalamat sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Atin pong nakita kung ayan ng mga taga-Epeso noong araw. I-generalize po natin, kasama po tayo roon. Alam po natin na sabi ng Biblia na ang lahat ng tao ay nagkasala. Ang lahat ng kanyang nilikhaw, ng kanyang nilalang ay nagkasala. Sa Roma 3:23, makikita po natin dyan na all have sinned and come short of the glory of God. At walang matuwid, wala kahit isa. Amen po tayo doon. Yun po ang kalagayan ng mga taga-Epeso. Sila po ay namumuhay ayon sa kanilang sarili. Makikita po natin po dyan sa unang verse pa lang ng chapter 2 ng Epeso. Ang sabi niya, kayo'y mga patay, kayo'y mga binuhay niya nang kayo'y mga patay. Ibig po sabihin, tayo po ay mga patay. Alin pong tinutukoy ni San Pablo sa atin mga tao na tayo ay mga patay? Tayo po ba ay patay ngayon? Hindi pa tayo nakakarinig? Wala po ba tayong nararamdaman? Kung tayo ba ay kurutin, wala ka bang hindi ka bang magsasabi, aray. Bakit? Yung physical po natin, ang binabanggit ni San Pablo, physical po natin ay buhay. Ang sabi po ng Ecclesiastes chapter 12, verse 7, alabok ikaw ay mauuwi sa lupa at ang iyong diwa ay mauuwi sa Diyos. So, ang tinutukoy po dito ni San Pablo, yung ating spiritual na pamumuhay ay hindi makadiyos. Amen po ba? Naunawaan po natin? Dahil po tayo ay nandito ngayon, mayroon pong buhay, mayroon pong tayong hininga physical, sulit. Ang pangungusap po dito ni San Pablo, kayo ay mga patay nang dahil sa iyong pagsuway at pagsalansa. Nang dahil sa iyong mga kasalanan, kayo ay napahiwalay sa Diyos. Sabi ni San Pablo. Tunay nga po ang sinabi ng Biblia. Hindi ko pumakot yung verse na transgression of the sin is the transgression of the law. Yung pagsalansang, yung kasalanan, ang siyang pagsalansang sa kautusan ng Diyos. At pumasok ang kasalanan sa isang tao lang. Nakikita po natin na wala po tayong magawa. Amen? Nakikita na po ba tayo ng isang patay na tao? Or patay na nilalang? Na kahit sampalin mo man siya, hindi na siya pwedeng gumanti sa'yo. Hindi na siya pwedeng pagwikaan mo man siya ng masakit, ay hindi na pwede siyang makaganti. Wala na sa kanyang sarili. Tunay nga po na narinig ko po sa ating kapatid na ang ibig po sabihin ng death ay departure. No? It stands for departure.
Yung E stands for eternal. Eternal separation from God. No? And then, yung letter A, alpha, arrival, and yung T is stands for two, and H ay stands for heaven or hill. Yun pong ibig sabihin ng death. Na kapag lumabas na po yung espiritu mo sa iyong katawan, idideklara ka na ng medikal o ng doktor na patay. Dahil wala ka ng hininga, hindi ka na makitaan ng reaksyon na ikaw ay maaring mabubuhay pa. Kaya nga minsan ay nakikita po natin ay siya pinapump na lang para mabuhay yung kanyang puso. At makikita po natin yung isang patay, no? Patay na tao, na kahit anumang pag-umalpas niya, no? Sa kanyang casket, sa kanyang kabaong, ay hindi niya kaya dahil patay na. Amen po ba? So yun po ay nangyari po yun sa ating pagsuway at pagsalansang. No? Sa ating yung kasalanan na pumasok sa atin, tayo ay nahiwalay sa ating Panginoon. Ang sabi po yung doon sa balikan po natin yung Ephesians chapter 2. Nang kayo'y mga patay dahil sa iyong pagsalansang at mga kasalanan. No? Yung pagsalansang po ay yung napahiwalay po tayo sa Diyos, yung sin, ang sabi sin, transgression, and death. No? Yung tatlong yun, ang nakita ko po doon, yung pagsalansang po natin sa Panginoon, na wala na po tayong kung saan po tayo tutungo. Ito po yung nakita ko po din po sa sinabi po ni Isaiah, chapter 53, verse 6. Later po, sabi niya po ng ganyan, para po tayong mga tupang naligaw na nagkanya-kanya ng lakad. Wala po tayong pagtungahan. Wala po tayong direksyon. Kung ano yung nais natin, kung ano yung hilig ng ating laman, dahil po patay po tayo, hindi po natin nalalaman kung saan po tayo tutungo. Kaya nga po pala, naalala ko po, nung ako ay ini-invite sa mga ganitong pagtitipon, sige, kayo lang muna. Saka na lang muna ako. Marami po, naranasan po ba natin yun? Marami po tayong dahilan. Hindi man mag-aalibay po tayo, maglalaba po tayo. Malimit po natin, marinig po yan. Kung hindi naman idadahilan po natin yung trabaho po natin. Bakit ayaw natin pumunta na, ayaw natin, ilang oras pa lang, ilang minuto pa lang, ayaw na nating makinig ng kanyang salita. No? Nabubur na po tayo. Mas hilig pa po natin na pakinggan yung mga salita kanto, yung mga mas awit tayo dun sa mga chismis dun sa di po ba? Noon po yung kalagayan po yung sinasabi ko. Pero praise the Lord, dahil nandito po tayong lahat, nabuhay po yung ating espiritu. Nang dahil sa pagtanggap po natin sa ating Panginoon, at ginawa po natin siyang Lord and Savior sa buhay po natin. Nabanggit nga po nung linggo doon sa pag-aaral na lahat po kami doon sa birthday po ni Kuya Briggs, lahat po kami nagsalita patungkol po doon sa pagtanggap at ginawa po natin ang ating Panginoon na Panginoon at sariling tagapagligtas. Napakaganda po ng mga sinabi ng mga kapatid, patungkol po doon na yung tinanggap mo lang ang ating Panginoon, basta tinanggap mo lang siya bilang Lord and Savior. Malaking bagay sa iyo yan dahil ikaw ay saved na. Tanggap ka lang ng tanggap, sabi ng ating kapatid. Basta tanggap ka lang ng tanggap. No? Napakainam po ng tumanggap. Pero yung susunod ka na, mahirap na yan, Lord. Dahil hindi ko na kaya, tao lang ako. Marami na tayong dahilan. Tao lang ako, napagod ako. At nagugutom. Ang Lord doon ang Lord nung kapanahunan na yun, ganun din Kung ano yung naramdaman niya, naramdaman din natin ngayon.
Pero bakit? Nakuha niyang sundin ang kalooban ng kanyang amang nasa langit. Ang sabi nga ng Biblia, kung anong nagawa ko, mas sobra pa, mas higit pa ang magagawa ninyo. Yung sabi ng Panginoon yun. So yung pagsunod bilang isang Lord ng sa ating Panginoon ay napakahirap na. Tunay nga po na minsan may inaakay po tayo, minimas na po natin siyang nadadala sa isa iglesia, pero hindi pa rin po natin siya makitaan ng totoong sunod ating Panginoon. Maaring paandap-andap pa yung kanyang pananampalataya, yung kanyang spiritual. Minsan namamatay, minsan nabubuhay. At kung kausapin mo nga po siya, talaga akala mo kung napakarami ng alam sa Biblia. Critical po yung taong may nakaalam na ng kunti. Nagmamataas na po sa kanyang sarili minsan. Huwag po tayong gumaya ng mga ganun. Ang tunay na Kristyano kapag kasumunod, talagang totoong susunod. Kung mayroong problema ka, sabihin mo sa iyong leader, sa iyong pastor, patungkol sa pagsunod sa Panginoon. At gagawan po yan ng paraan ng iglesia para ikaw lamang ay maging kaya-aya sa ating Panginoon at ikaw ay makasunod sa kanyang gawain. So makikita po natin na ang isang patay po ay wala na pong silbi siya. Nabanggit po natin kanina na lahat po tayo mamamatay pisikal. At ang sabi ng Ecclesiastes, alabok, mauwi ka sa lupa, at ang iyong diway, mauuwi sa Diyos. Ecclesiastes 12:7. At ang alabok ay mauuwi sa lupa, gaya ng una, at ang diwa ay mababalik sa Diyos na nagbibigay sa Kanya. So itong ating katawang lupa, at kakainin ng lupa, kakainin ng anumang insekto po. Subalit po itong ating diwa, ang ating spirit, sapagkat po tayo ay nabubuo sa tatlo, body, soul, and spirit. Yung body po, pupunta sa lupa, yung spirit at pupunta po sa ating Panginoon. Praise the Lord. Nakukuha po natin, tayo po ay masuwayin noon. Generalize po natin ito, ay hindi po ini-address lamang po ito doon sa mga taga-Episo. Maging sa atin, sa kapanahunan, na walang pananabik sa gawain. Walang sa ganitong gawain. Na marami po tayong dahilan. Idinadahilan natin ang lahat ng maisip po natin kapag po tayo inaakay. Sino po ba sa atin dito ang basta na lang siya pumunta dito sa church? Wala. Diba? Kundi siya ay nakarinig ng salita ng Diyos. Kundi siya ay inakay. Mula sa kanyang pagkamatay, siya ay ibinuhay ng kanyang kapatid nang dahil po doon sa salita na isinare sa kanya. Yan po ba? At sabi natin, ganoon, mayroon po bang ganyan? Mayroon pang bagawain dito, hindi ba bawal yan dito? Hindi ba delikado yan dito dahil maraming Muslim country ito, hindi pwede. Ayaw ko muna, hindi po muna ako. Ayaw ko munang sumama sa iyo. San, kalaban po natin yung takot. Napaka terribly nakalaban yung takot po sa ating sarili. Dahil ipaparalyze ka ng takot mo. Wala ka nang magagawa sa sarili mo kapag ikaw ay natakot sa mga bagay na hindi naman katakot-takot. Amen? Praise God. Mas matakot po tayo sa nagbigay sa atin ng buhay. Sa nagbigay sa atin ng kalakasan doon sa naglalang ng langit at lupa. Tayo matakot. Doon siya nagbubulid sa atin sa dagat-dagatang lawa ng apoy kung hindi po tayo sumunod sa Kanya. Kung hindi po tayo lumakad sa Kanya. Makikita po na marami pong iba't ibang suway ang ginawa po natin noon. Wala po tayong direksyon ng ating buhay.
Sinunod po natin yung ating sariling, yung pita ng laman, sabi niya po dyan. Na inyong nilalakaran nung una ayon sa lakad ng sanlibutan ito, ayon sa Pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. So, doon po natin, sinusunod po natin yung ating sarili doon sa Pangulo ng sanlibutan ito. Alam niyo po ba yung mundo? Ngayon dito ay masasabi po natin na tayo mga banal. Pero lumabas ka yan sa labas. Yan ang mundo. Alam niyo po, nung ako'y lumabas papuntang Manila, that was 1985 siguro yun. Siyempre, laking probinsya po ako. At sanay sa tahimik na lugar. At pagsapit ng alas 6 ng hapon, nandun na po kami sa aming tahanan. Paghahaponan ay matutulog na. At ang maririnig mo lang ay yung mga huni ng mga insekto. Pero nung pumunta po ako ng syudad, at lalo pa po nung hindi ko po nakakalimutan nung mapunta po ako makapasok po ako ng Shangri-La, dun sa Rosing Idza. Napakagulo. Salita yung mga tao. Walang humpay sa lakad ng mga tao. Hindi mo alam kung saan pupunta. Sabi ko, ito ang mundo. Walang direksyon. Hindi mo alam. Kung saan sila pupunta. Dahil sa paghahanap siguro ng buhay nila, hanap buhay nila. Sabi ko, ito ang mundo. Nung napunta naman po ako at tumira po ako sa Caloocan, maaga pa, nagmumura na yung mga tao. No? May naghahabulan na ng taga. Sabi ko, ito ang mundo. Marami pala dito sa Maynila. Walang kakundangan yung mga tao sa pagsasalita ng hindi maganda sa kanyang kapwa. Dahil hindi po ko sanay sa mga magulong kapaligiran, malalayong mga half kilometer po yung aming kapitbahay. Sisigawan pa ako. Pero nung malabas ako ng ganung syudad, talagang sabi ko naman, ito na yata, hindi yata tatagal dito. Dahil makikita mo yung mga tao, nagkikipaghabulan sa bus. Pag sapit na ng alas 7 ng umaga, nagmamadali na yan sa pagpapaligot. Makikipaghabulan at nakikipagpatintero na sa mga jeep upang sila ay makapasok sa kanilang mga trabaho. Sabi ko, ito ang mundo. So, doon ko po inihahambing na ang mundo ay masasabi kong napakagulo. Amen? At ang naghahari po nito, sabi ng Biblia, walang iba kundi yung hari ng kadiliman. Iba't ibang patayan, mabasa mo sa dyaryo. May tumimbuwang na lang na pulis, binaril ng kalapa. Iba't ibang mababasa mo sa dyaryo, in-rape, ano. So, yan ang mundo, napakagulo. Na makikita po natin na tayo po doon ay nasiparate na doon sa magulong mundong iyon. Tayo po doon ay nasa probinsyang mamamayan na kung saan hindi nakikipag-ayon doon sa magulong mundong iyon. Ang sabi ko, hindi ako tatagal dito sa syudad na to. Babalik ako sa aming probinsya. Na kahit ako doon ay kunti lang yung makita kong pera, basta gusto kong makabalik muna doon. Iniwasan ko muna yung mga bagay na yun na napakagulong mundo. And then, praise the Lord, bumalik uli ako. Dahil doon nga naman sa probinsya, talagang mahirap ang makakita ka ng trabaho. Bumalik uli ako doon. Pero kakaiba na po yung pagbalik ko dahil ako ay napunta na ng Pasig ko, Ibang tao naman po doon yung makasalamuha.
2 taon po ako dyan, nakipagpatintero na tricycle driver po ako dyan sa Pasig. Nakipagpatintero na naman sa mga sasakyan. Praise the Lord, unti-unti po akong nasanay sa mga ganung bagay na kung saan ang akala ko hindi ko kaya. At bigla na lang dumating yung pagkakataon na ako'y makapunta rito, gawa po ng isang, may ginamit na yung tsuhi. At ako'y napunta rito at ipagpatuloy ko yung aking pananampalataya. Praise the Lord. Nagkita-kita po tayo. So galing po tayo sa magulong mundo, and then dinala po tayo dito sa iglesia na napakatahimik, may mirot po tayo kapayapaan sa ating isipan. Galing po tayo sa mundong ating kinagagalawan. Napunta po tayo dito, binigay po sa atin ng Panginoon ang tunay na kapayapaan ng ating puso. At nasumpungan po natin, una sa lahat, ang ating sarili. Amen po ba? Nasumpungan po natin kay Kristo. Yung ating dating patay na nakatauhan, tayo ay pinuhay. Kalakip ng ating Panginoong Yesus. Ang sabi nga ni Apostol Pablo sa Galatians 2:20, kung ako may nabubuhay sa ngayon, hindi na akong nabubuhay sa aking sarili, kundi si Kristo na. Amen po ba? Si Kristo na dapat mabuhay sa ating sarili. Wala na po tayo doon sa mundo. Hindi na po tayo napailalim sa sugo o sa kapangyarihan ng sanlibutan ito. Amen? Glory to God. Patuloy po tayo, no? Ay, basahin nga. At kayo'y... Glory to Jesus. So, yun sa Galatians 2:20. Ako'y napako sa krus na kasama ni Kristo at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay na kinabubuhay ko ngayon, sa laman, ay kinabubuhay ko sa pananampalataya. Ang pananampalataya na ito sa anak ng Diyos na sa aking umibig at ibinigay ang kanyang sarili dahil sa akin. Amen? Praise God. So kung tayo man ay buhay ngayon, dahil po kay Kristo, dahil po tayo nakipag-isa sa Kanya, hindi na po tayo ang nabubuhay sa ating sarili. Kung ano ang nais niya, kung anong gusto niya, unlike noon na kung anong gusto natin, siyang masusunod. Walang pwedeng humadlang. Dahil po tayo ay nasa sarili pa po natin. Hindi po natin alam ang katotohanan. Hindi po natin alam kung saan tayo patutungo. At higit sa lahat, tayo ay wala pang Kristo sa buhay. Patay pa po tayo sa ating pananampalataya. Guys, patuloy po tayo. Sa gitna ng mga yaon, tayo rin naman ang ibang panahon ay nangabubuhay sa mga kahalayan ng ating laman, na ating ginagawa ang mga pita ng laman at ng pag-iisip. At tayo inuoy katutubong manak ng kagalitan, kaya naman ng mga iba. So galit po ang ating Panginoon noon sa atin. Dahil po, tayo nga po ay yung pita ng laman, ang siyang nangingibabaw po sa atin. Yung ating sariling pag-iisip ay hindi sa Panginoon. Yung ating sarili ay hiwalay sa Diyos. Ang namamayani po sa atin yung pita ng laman, lust of the flesh, lust of the eyes, and pride of life. Nandiyan po yung sa ating tatlo na yun. Yung pita ng ating mata, pag-iisip, doon po naglalaro at nagiging kasalanan. Yung pride of life, yung pagmamataas, talagang kasalanan po sa Panginoon dahil hindi ka po nagpapasakop, wala kang pagpapakumbaba. Ang akala po natin, tayo yung magaling. Pero mas may magaling pa pala sa atin. No? Yung katabi, mas magaling pa sa iyo yan. Yung alam niya, hindi lang. Iba't ibang alam. Amen? Yung kapatid, hindi ko yung kagalingan niya. Amen po ba?
Si Kuya Alpon lang sabi ko, kaya pa kaya natin ibalik yan? Ginakas na lahat sabi, sabi ni Kuya Rich, kung hindi ka professional, hindi mo na kaya ibalik yan. Yan ang gawang mga professional. Nagtataka na ako, kaya mo ibalik yan? Maya nandun na. Maya na. Ang guda. Praise the Lord. So, kikita po natin bawat isa natin. At meeting po natin yan sa ikalulaki ng ating Diyos na buhay. Praise God. Yung mga talento po natin, nagagamit po natin sa iglesia. Maging ang ating kumpanya, nagagamit pa rin po natin sa iglesia. Higit sa lahat ng ating sarili. Huwag po tayong pailalim sa pita ng laman. Huwag po tayong padadaya sa pita ng ating mata at sa ating pagmamataas. Hambul po ba? Hambul lang yun. Hambul sa Panginoon. Praise God. Sabi nga po nung narinig ko, kapag yung taong nasabi mong hambul, ba yun? Yung isipin mo na, mas magaling ka to sa akin. Huwag mo siyang tingnan na parang walang alam. Ay, itong tao ito, mas magaling ka to sa akin. Isipin mo na kagad yan. Para makikita yung sarili mo na papasakot ka na kagad sa kanya. Praise the Lord. Ngunit ang Diyos palibhasa mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang inibig sa atin. Yan na po tayo. Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y binuhay, nakalakip ni Kristo sa pamamagitan ng biyaya. Kayo'y mga nangaligtas. Biyaya, tayo'y nangaligtas. Biyaya, mercy po ba yun? Biyaya, grace. Yung biyaya at saka grace at mercy ay magkaiba. Tama po magkaiba. Yung awa at saka yung biyaya. Okay? Yung awa po, yung mercy ay para sa lahat po ng tao, para sa kanyang tao na kanyang nilalang. Takapot, sapagkat nabasa po ko sa Bible, yung ulan ay pinapapatak niya, hindi lamang doon sa mga banal, at yung init naman ay pinasisinag niya, hindi lamang para doon sa mga banal, kundi para maging doon sa mga hindi mananampalataya. Pero itong grace po na to, sinasabi po ng Biblia, exclusive lamang po ito sa mga tumanggap sa Kanya. Amen? Yung tumalima lang sa Kanya, tumanggap sa Kanya, ay para lang po ito. Dahil ito isang regalo para sa napakalaking regalo po ito para sa buhay po natin. At hindi lahat ng tao ay nakakatanggap nito. Kundi yun lang may gusto. Lahat pa ng tao ay anak ng Diyos. Bakit ka ngayon tinawag na anak ng Diyos? Ay, sa Juan 1:12. Hindi lahat ng tao ay okay ba? John 1:12. Praise God. At ang sino mang tumanggap sa Kanya, datapot ang lahat ng sa Kanya ay nagsitanggap, ay pinagkaluban niya na sila ng karapatang maging anak ng Diyos sa makatuwid bagay ang mga nagsasampalataya sa Kanya sa pangalan. So yung mga tumanggap lang, yun pong sinasabi po natin ditong grace. Exclusive po sa bawat isa po sa atin. At pasalamat po tayo at tumalima at naabot tayo ng mabuting balita ng kaligtasan. Nagpagaling po tayo sa kapangyarihan ng ating Panginoong Hesus. Inilala po natin ang ating Panginoong Hesus bilang isang sariling tagapagligtas. At natamo po natin ang mga bagay na to, yung kanyang biyaya na pinagkaloob sa atin na walang bayad. Hindi po natin ito pinagpaguran. Hindi po natin ito ay aran ng anumang kagandahang loob na sabihin ay mapagkawang gawa, nagtulong ka sa mga mahihirap, ikaw ay ligtas na. Ikaw ay naligtas dahil tinanggap mo ang ating Panginoong Hesus bilang isang sariling tagapagligtas. Magkaiba po yun. Hindi ka naligtas dahil ikaw ay tumutulong. Tumutulong ka dahil ikaw ay ligtas.
dami pa ikot-ikot, tuloy lang pala. Nakuha po natin, tumutulong ka dahil ikaw ay ligtas. Hindi ikaw tumutulong upang ay maligtas, upang maging pasaputin tulong mo. At ikaw ay makapasok sa kaharian ng langit. Amen? Praise the Lord. At yung biyaya na yun ay exclusive po sa mga anak ng Diyos, yung mga nagsitanggap sa Kanya. At hindi lahat ay nabibiyayaan ng ganun. May mga tao dyan na para daw mawala yung kanilang kasalanan, kailangan pa nilang magagupit. Magpilitensya. Alam po natin yun. Hindi po natin maikakaila yung katotohanan. Bakit mo kasi nagsasakripisyo yung sarili mo? Rex, doon sa inyo, madalas yun. Balitang-balita yun. Pampanga. Nagpapako pa doon. Tanungin mo, bakit gano'n ang ginagawa mo sa sarili mo? Para mawala yung aking kasalanan. Para mabawasan yung aking kasalanan at mawala yung aking kasalanan. Nagpapanataan. Para mawala yung aking kasalanan, ginawa ko. Ang Panginoon ay namatay para sa atin. One day, minsan lang. At hindi na uulitin yun. Hindi mo na pagbabayaran yung kasalanan na nagawa mo noon. No? Dahil meron na nagbayad. Amen? Kung ikaw ay mangutang sa tindahan, inayaran na yung kaibigan, babayaran mo pa kaya? Hindi na, tapos na. Tapos na yung utang mo. Wala ka nang babayaran doon. Kung ang iyong tatay isang mataas na opisyal sa military, ikaw ay nahulihan ng isang droga. Sabi ng tatay mo, pumunta doon sa opisina ng pulis, palayain nyo na yung ating anak. Babayaran ko na yung kanyang kasana. Pagsahan mo pa kaya doon sa kulungan, yung pagkakasalan, binayaran na yung tatay mo. Hindi na, tapos na. Ganun din po yung ating Panginoong Yesus. No? Tapos na ang kanyang kamatayan sa krus. Hindi nakipag-isa tayo sa Kanya. Ang lahat ng iyon ay ibinigay sa atin. Yung biyaya na yun ay napasa atin. Kaya ang sabi niya, it is by grace that have been saved. Sa verse 8 po. Sapagkat ang biyaya kayo nangaligtas sa magitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa iyong mga sarili. Hindi sa magitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmamapuri. So that no one can boast. Yung para sinabi po ito ni San Pablo para wala kang masabi sa iyong sarili na ang galing ko. Di po ba? Kung hindi sa akin, kung hindi sa katalinuhan ko, hindi ko ma-achieve ang lahat ng nasa akin. Kaya sinabi po ito ni San Pablo doon sa taga-Episod ngayon sa atin, para yung sarili ay umailalim sa kapangyarihan ng ating Panginoon at siya lang ang magiging total dependent po tayo sa ating Panginoon. Siya lang ang ating asahan sa ating buhay. Dahil wala po tayong nagawa sa buhay po natin. Kung hinayaan tayo ng ating Panginoon at hindi siya tumupad sa kalooban ng kanyang amang nasa langit, nasaan tayo ngayon? Sabi po ng kanto, baka sa kangkungan po tayo pupunutin. Masakit po. Hindi po ba mga pangyayari sa buhay po natin na babayaran pa po natin yung ating mga kasalanan, gagawa pa po tayo ng kung ano-anong akulo sa buhay po natin para sabihin po sa sanlibutan na ako ay gaganito. Ako ay matapang, ako ay atapang na tao, hindi ako natatakot sa sugat ng aking katawan. Praise the Lord, hallelujah, glory to God. Hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Hindi po sa last verse po tayo. Sapagkat tayo'y kanyang gawa na nilang kay Kristo Jesus para sa mabuting gawa na sa mga inihahanda ng Diyos ng unay upang siya'y
nating lakaran. Yung mabubuting gawa na inihanda ng Diyos na siyang ating lalakaran sa ngayon bilang mga mananampalataya. Nakita po natin doon yung kaibahan nung tayo ay hindi pa tayo nakakilala sa Panginoon. Nung nabanggit po doon na wala po tayong nagawa sa ating mga sarili. Tayo yung mga patay ng dahil sa ating pagsuway at pagsalansa. Nang sa ngayon ay nakita po natin sa verse 8 na mayroon naman palang kaligtasan sa buhay ng bawat isa sa atin. Na sa pamamagitan ng kanyang biyaya, masagat biyaya na ipinagkaloob niya sa atin, tayo ay nangaligtas. Amen po ba? Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. So dyan po, yung pong sinulat ni San Pablo, nakita po natin yung ating mga sarili na napakaganda na ng buhay natin ngayon dahil mayroon ng direksyon ang buhay po natin. Hindi kagaya noon na wala tayong direksyon, wala tayong pupuntahan, hindi natin alam kung saan tayo pupunta. Ano-ano na po yung hinahanap po natin na kung saan kung ano-ano na po yung pananampalatayang na-adapt po natin na dahil naghahanap po tayo ng tunay na pananampalataya, puno. Pero wala pa rin nangyayari sa buhay natin. Naghahanap po tayo ng tunay na makalapit sa Diyos, ng taong makapag-guide sa atin sa tamang daan. Wala pa rin. So, marinig po natin yung kanyang salita. Palataya tayo sa salita, nasa lang ang sa kanyang kaharian, kaharian ng kanyang Ama, pinampalatayanan po natin, yung mga ginagawa po natin, Amen po ba? Tayo po ba ay tunay na mga anak ng Diyos? Amen? Tayo po ba ay susunod na sa kanyang mga pinag-uutos sa atin? Amen? Bakit mahina? Praise God. Yun po ay nanggaling sa ating mga bibig. Narinig po ng karamihan na tayo susunod sa Panginoon dahil tayo ay nangaligtas na. Tayo po ba ay ligtas na? Praise God. Hallelujah. Yun po ang salita ng Diyos. Amen. Lahat po ba tayo pinagpala ng Panginoon, mga kapatid? Amen? Kung babalikan po natin yung ating topic sa Ephesians 2:5 at 8-9. Ang pinag-uusapan po natin dito, mga kapatid, ay ang biyaya ng Panginoon. Amen? Ang biyaya ng Panginoon ay nagdulot ng pagbaba ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Ang biyaya ng Panginoon ay inabot niya tayo, mga kapatid. At sa pag-abot niya sa bawat isa, mga kapatid, ang biyaya ng Panginoon ay nagdulot ng kaligtasan sa bawat isa. Amen? Lahat ba tayo inabot ng biyaya ng Panginoon, mga kapatid? Kung natamo natin ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid, nararanasan natin ang biyaya ng Panginoon, mga kapatid, ang kaligtasan ay nasa atin. Amen? Sabi po ng Ephesians 2:8, sinabi ron sa verse 8 and verse 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Amen? Ang pagtanggap ng biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng kaligtasang natamo natin, mga kapatid, ay dapat makita ang pananampalataya sa atin. Amen? Nabubuhay tayo sa pananampalataya. Sabi ng 2 Corinthians 5:7, we live by faith and not by sight. Amen po ba? At sabi rito, at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos. Ang kaligtasan, lagi natin napag-aaralan, mga kapatid, ito'y regalo. Amen? Wala po tayong pwedeng gawin upang ang kaligtasan itamuhin natin. Hindi po natin itong kayang pagpaguran, hindi po natin kayang itong bilhin, hindi po kayang itong tumbasan ng anumang halaga sapagkat ito'y regalo ng Diyos. Amen? Wala po tayong kailangan maging effort para ito'y matamo natin. Ngunit kailangan itong tanggapin ng bawat isa. Amen?
Sa pamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Kristo, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang sino man ay huwag magpuri. Meron pa ako nabasang verse na sinasabi po sa 1 Peter chapter 4, verse 18, mga kapatid. Buksan po natin yung 1 Peter 4:18. Na ang sinasabi rito na, sa Tagalog na lang, sabi rito kasi, if it is hard for the righteous to be saved, what will become of the ungodly and the sinner? At kung ang matuwid ay bahagya ng makakaliligtas, ang masama at ang makasalanan ay saan kaya magsiharap? Naintindihan niyo, mga kapatid? Kung titignan niyo, mga kapatid, marami sa paligid natin, mga kapatid, nagpupumilit maging matuwid sa pamumuhay. Nagpupumilit gumawa ng mga mabuting bagay, ngunit ang kaligtasan ay walang assurance sa kanila. Amen? Gaano pa kaya yung mga gumagawa ng kamunduhan? Gaano pa kaya yung gumagawa ng mga kasalanan at labag sa kalooban ng Diyos? Ano pang kaligtasan na nag-aantay sa kanila? Amen po ba? Gayon din sa loob ng church, mga kapatid. Tayong nakakita, nakakaalam ng katotohanan, ay nagpupumilit din tayong gawin ang kalooban ng Diyos sa tulong ng Panginoon. Mga kapatid, maraming, sabi na sa salita ng Panginoon, maraming nauna na mauhuli, at maraming mauhuli na mauuna. Amen? Hinihikayat tayo ng Panginoon na magsigasig tayong gawin natin. Gawin natin bilang ligtas ang kalooban ng Diyos. Amen? Tayo ligtas, sabi ni Kuya Bong kanina, hindi mo ginagawa ang isang bagay para maligtas. Ginagawa mo isang bagay dahil ligtas ka. Amen po ba? At sabi po ng Philippians 2:12 na tayo ay sumusunod sa kalooban ng Diyos na continue to work out your salvation with fear and trembling. Amen? Tayo ay nagpapatuloy na gumagawa bilang mga ligtas. Pinagpapatuloy natin ang pagdalo ng gawain, pinagpapatuloy natin ang pagtulong sa gawain ng Panginoon, pinagpapatuloy natin ang pagpapasakop sa Panginoon, pagpapasakop sa ating pastor, ipinagpapatuloy natin ang pagpapagamit ng ating buhay sa Panginoon, ipinagpapatuloy natin ang pagdalo ng gawain, pagkakandak ng Bible study, pakipag-cooperate, pakibahagi sa gawain ng Panginoon, sa pagbibigay, mga kapatid, sa pakikiramay sa bawat isa, dahil tayo yung mga ligtas. Amen? Kung wala ang mga bagay na ito, mga kapatid, dito nakikita sa buhay natin, something wrong sa kaligtasan na tinanggap natin. Amen? Lumakad tayo, mamuhay tayo bilang ligtas, mga kapatid. Dahil ang mga tao sa paligid natin, mga kapatid, sila marurunong din. Kaya tama sabi ng salita ng Panginoon sa nabahagi ni Kuya Bong kanina na ituring mo ang iyong kausap, ang iyong kaharap ay mas higit kaysa sa iyo. Sapagkat, mga kapatid, ang mga tao sa paligid natin ay nakamasid. Amen? Matatalino sila, mga kapatid, wag natin silang mamaliitin. Kung tutusin nga, mas matataas ang pinag-aralan nila sa atin. Amen? Mas mataas ang pinag-aralan nila sa atin, sila ay may mga kakayanan. Sila ay mayayaman. Actually, nakatinginan sila sa atin. Pero mga kapatid, ang isang bagay na magpapatunay kung sino tayo sa kanila ay ang bunga natin. Amen? Ay ang bunga ng kaligtasan na nakakita sa atin, mga kapatid. Kaya sila ay nagtataka, tinong taong to, kahit anong hirap ng buhay, pagsubok, nagpapatuloy. Amen? Naranasan niyo ba yung mga kapatid? Naranasan niyo ba na may mga taong nakatingin sa paligid natin? Amen? Kung saan sinasabi natin tayo ligtas, ngunit ang hinahanap nila sa atin ay makita ng tayo ligtas. Amen? Hindi lang makita sa ating sinasabi, mga kapatid, kundi sa buhay natin. Amen mo ba? At minabasa rin ako, mga kapatid, sa Matthew 21, sabi ng Panginoon sa Matthew 1:21, na ang Panginoon ay bumaba upang iligtas tayo sa ating pagkakasala. Amen? Pinanganak siya, bumaba siya sa lupa, ginamit ng Lord si Virgin Mary upang siya ilabas sa lupang to, upang tayo iligtas. Amen? At bumaba ang Panginoon, hindi para i-condemn tayo, at para iligtas tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Sabi po ng John 3:17 yan. Bumaba siya para iligtas tayo sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Amen? At sinabi ng Panginoon sa John 10:9, I am the gate. Sinabi ng Panginoon, ako ang daan. Sapagkat, sinabi dun sa topic natin kanina, sa verse 1 ng chapter 2, verse 1, sa Ephesians, na kung saan tayo yung mga patay sa bagaman tayo buhay, ngunit tayo patay. Natindihan niyo, mga kapatid? Paano tayo nabubuhay? At paano naman tayo patay habang buhay? Ang lalim, mga kapatid, no? Amen? Tayo buhay physically, ngunit ang ating spirito ay patay. Ano ibig sabihin niyo, mga kapatid?
Amen? Ang ating spiritual ay patay sa harapan ng Diyos. Dalawa ang kamatayan para sa akin, mga kapatid, sa natutunan ko. Mamili po kayo. Buhay ka pisikal, ngunit patay ka spiritual. O buhay ka spiritual, pero patay ka naman sa pisikal. Ano ang masigit, mga kapatid? Aanin natin ang buhay dito sa mundong to, pagkatapos ng buhay na to. Sabi nga doon sa death, departure from earth, arrival to heaven or hell. Mamili po tayo. Amen? Pero mga kapatid, ang nais ng Panginoon, piliin natin sa piling niya. Amen po ba? Kaya napakalaga sa buhay natin, mga kapatid, na dumaan tayo sa Panginoon. Sabi na pang, I am the gate, sa John 10:9. Ako ang daan. Amen? Tama po ba, John 10:9? I am the gate. Ako ang pintuan. Amen? Sapagkat ang buhay natin, mga kapatid, nang tayo wala pa sa Panginoon, kanya-kanya tayong daan. Amen po ba? Kanya-kanya tayong paniniwala, kanya-kanya tayong prinsipyo, kanya-kanya tayong pagkaunawa, kanya-kanya tayong self-standard, kanya-kanya talaga. Amen? Kung narinig sa lang, KKB, kanya-kanyang baon, kanya-kanyang, basta kanya-kanya. Amen? Pero ang sabi ng Panginoon sa John 14:6, ako ang daan. Amen? Amen po ba? Amen? Kaya dapat sa Panginoon po tayo tumingin, sa Panginoon po tayo sumunod. Lakaran natin ang nilakaran ng Panginoon. Amen po ba? At nais ang Panginoon sa buhay natin, mga kapatid, yamang tanggap natin ang biyaya ng Panginoon na sinasabi tayong ligtas, mga kapatid. Nais ng Panginoon sa buhay natin na makita sa buhay natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Amen po ba? Ang sabi po sa 1 Corinthians 15:1-2, ibinahagi ng Panginoon sa buo sa pamamagitan ni Pablo na maraming nagsasabing ligtas, ngunit ang kaligtasan nila ay napupunta sa walang kabuluhan. Sa pamamagitan ng mga kapatid. Basahin po natin ang 1 Corinthians 15:1-2. Sabi po rito, ngayon, ipinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya namang ninyong pinanatilihan. So, ang magitan naman nito ay ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo. Maliban na kung kayo'y magsipalantaya ng walang kabuluhan. Amen po ba? Sabi po sa verse 2, sa pamagitan naman ninyo iligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinapangaral ko sa inyo. Amen? Maliban na kung kayo'y magsisampaltaya ng walang kabuluhan. Amen? Nais ng Lord, hindi magpunta sa walang kabuluhan ang ating paglilingkod, ang ating buhay Kristiyano. Kailan ito mangyayari, mga kapatid? Kapag ang buhay natin hindi tayo sumusunod sa salita ng Panginoon. Kapag tinanggap natin kaligtasan sa Panginoon, hindi natin pinapamuhay. This time, mga kapatid, hindi ang kaligtasan sinasabi, once saved, forever saved. Mga kapatid, madaling sabihing ligtas. Ito po yung katotohanan. At gusto kong ma-realize ng bawat isa, gusto nating ma-realize, patunayan natin ligtas tayo. Sayang naman ang paglilingkod natin, matatapos ang buhay natin, mga kapatid. At the end din pala, wala ka sa eternal life. Pwede mo bang sabihin sa atin mo, kita-kit sa finals? Makikita ka, mga tanong, mga kapatid, makikita ba tayo sa final? Oh? Sino pong sure? Teka lang, parang ilan lang eh. Sino po yung sure? Siguraduhin nyo lang makikita po tayo sa finals. This truth, mga kapatid. Marami nagsisimba. Maraming dumadalo. Iba yung purpose. And hindi po tayo nakikipaglaro sa gawain ito, mga kapatid. Sa buhay pananampalataya, wala ditong kida-kida, mga kapatid. Sapagkat kung kikida-kida ka sa paglilingkod, mga kapatid, baka sa finals hindi tayo makita. Amen? And this is the truth. This is the challenge for us. Continue to work out your own salvation. Amen? Are you challenged? May hinahamon tayo ng Panginoon na sa bandang dulo, tinanggap natin ang kaligtasan, ay magkita-kita tayo sa finals. Amen po ba? Kaya sabi rito, sa 2 Thessalonians 2:13-17, 2 Thessalonians chapter 2, verse 13-17. Sabi rito, sa Tagalog na lang, 2 Thessalonians chapter 2, 13-17.
Ayan na po. Ngunit kami ay nararapat magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid, minamahal ng Panginoon. Sa pagkahirang sa inyo ng Diyos, buhat ng pasimula sa kaliligtas ng pagbabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. Sa kalagayang ito, tinawag niya kayo sa pamamagitan ng aming Ebanghelyo upang magkamit ng kalwatian ng Panginoong Jesucristo. Amen? Kaya nga, mga kapatid, kayo'y mga pakatibay at inyong pangawakan ang aral na sa inyo'y tinuro, maging sa pamamagitan ng salita o ng aming sulat. Ngayon, ang ating Panginoong Jesucristo rin at ang Diyos na ating Ama na sa atin ay umibig at sa amin ay nagbigay ng malanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Sa verse 17, aliwin nawa ang inyong puso at patibayin kayo na sa bawat mabuting gawa at salita. Mga kapatid, may requirement sa pagpapatuloy sa Panginoon. Amen? Sabi po doon sa unahan. Amen? Balikan po natin yung sino po naniwala tayo hinirang ng Panginoon? Parang wala. Amen? Gusto mo makita? Lahat po ba tayo hinirang ng Panginoon? Ang pagkahirang ng Panginoon sa buhay natin, itanda na tayo ligtas. Amen? Kung ikay hindi ligtas, tapos hinirang ka, parang may kulang. Amen? Kung naniniwala kang hinirang ka ng Panginoon, niligtas ka rin ng Panginoon. At kung naniniwala kang ligtas ka, may panawagan ng Diyos sa buhay ng bawat isa. Amen? Kaya hindi ka tinawag lamang as believer. Every believer must become a leader. Amen? Sino pong handang maging leader sa Panginoon? Amen? Pwede bang hinihirang ka lang ng Panginoon, taga-upo ka lang? Hindi habang buhay, uupo ka, mga kapatid. And I challenge everyone, mga kapatid. Sino po yung mga tatay? Sino po yung may mga anak? Amen? Papayag ba kayong iba magturo sa kanila ng patungo sa pagsunod sa Diyos? Naintindihan niyo, mga kapatid? Papayag ba kayo na ang kamunduhan pa magturo sa anak ninyo ng patungkol sa Diyos? Hindi, mga kapatid. Kundi tayo ang magpapamana sa susunod na generation. Amen? Tayo bilang mga magulang, hindi pa magulang, mga kapatid, yung mga magulang at mga lingkod ng Panginoon at ang mga mananampalataya, tayo ang magpapamana kung paano mamuhay ang isang taong ligtas, ang tunay na tumanggap ng kaligtasan. Tayo ang magpapamana sa kanila. Mga kapatid, kung hindi natin gagawin ang part natin, paano sila? Amen? Amen? Lahat po tayo handang gumawa para sa Panginoon. Amen? At nasa po ng Panginoon sa buhay natin. Sabi po ng 2 Timothy verse 1, He has saved us and called us to a holy life. Amen? Sinasabi natin tayo ligtas. Sinasabi natin tayo ay nakatanggap ng kaligtasan, mga kapatid. Sabi dito na siya sa atin ay nagligtas at sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag. Sino pong naniniwala na may holy calling ang bawat isa? Amen? Kung naniniwala po tayo na we have called us to a holy life, tayo dapat mamuhay sa kabanalan. Amen? We must be free from sin. Ano po ang mga kasalanan, mga kapatid? Amen? Nang tayo wala pa sa Panginoon, tayo ipatay. Patay tayo sa kalulatian ng Panginoon. Hindi na natin nakikita ang kaliwanagan patungkol sa Diyos. Ang nakikita na natin yung puro kasalanan. Ang ginagawa natin ay kamulatan natin sa kasalanan. Wala tayong kamulatan sa maling gawain, mga kapatid. Aminado po ba tayo doon? Amen? Nang tayo alipin pa ng bisyo, mga kapatid, nang tayo alipin pa ng pagsusugal, nang tayo alipin pa ng malalaswang basahin, malalaswang panoorin, malalaswang mga bagay, mga kapatid, kahalayan, kamunduhan, bisyo, mga kapatid. Nang tayo alipin pa ng mga ganyang bagay, mga kapatid, tayo bulag sa katotohanan. Amen? Ngunit nang tayo tumanggap ng kaligtasan ng Panginoon, nais na makita ng Diyos sa buhay natin, maging ng mga tao sa paligid, mga kapatid, na namumuhay tayo sa kabanalan. Amen? In short, pag sinabing namumuhay ko sa kabanalan, mga kapatid, lahat ng sinasabi mo, lahat ng iniisip mo, lahat ng ginagawa mo, ay nabibigyan ng kwalta sa Panginoon. Patunay lamang na nakikita sa iyo na ikaw tunay ng ligtas. Amen? Madaling sabihin ligtas, pero ang hahanapin sa iyo ay yung bunga. Amen? Kahit saan tayo mapunta, mga kapatid, ang lahat ng tao ay titingin.
Pero hindi natin hinahangad, mapilis ang tao, mga kapatid. Ginagawa natin ng isang bagay upang mapilis natin ang Lord. Amen? Ang Lord ang pinipilis natin. Amen? So, kung paano tayo mabubuhay? Philippians 4:13, hinihingi natin ang kalakasan sa Panginoon para mapilis natin siya. Magagawa natin ang lahat ng bagay sa mundong to dahil meron nagpapalakas natin. Amen po ba? Amen. At nais ng Panginoon, ito po yung hamon din sa atin. Sabi po ng Matthew 10:22, "You will be hated by everyone because of me, but the one who stands firm to the end will be saved." May hamon din, panibagong hamon, mga kapatid. Kung totoong tumanggap ka ng biyaya ng Panginoon at sinasabi natin na tayo ligtas, handa po ba tayong maraming tao maging galit sa atin? Totoo pong salita ng Panginoon. Sabi po niya, at kayo kapupuotan ng lahat. Amen? Kapupuotan po tayo ng lahat. Maraming taong hindi makakunawa sa atin. Dahil tayo yung mga ligtas. Amen? Maraming taong hindi makakaunawa sa bagay na ginagawa. Even right now, mga kapatid. Yung ating paglilingkod, yung ating pagsasakripisyo. Unang-una ang ating mahal sa buhay. Amen? Pero kung nananampalataya ka ngayon, mga kapatid, you and your household will be saved. Amen? Ikaw at ang iyong pamilya. Sino ang nais maligtas ang kanyang pamilya? Pero nais ng Panginoon, tayo'y tumayo. Amen? Pero sabi rito, kapabuotan ng lahat ng mga tao dahil sa pangalan ng Panginoon. Sino po nakakaranas na pinipersecute ka? Sino po nakakaranas na pinagtatawanan ka? Sino po nakakaranas na may mga taong lumalapit sa iyo, kinukutya ka dahil sa pangalan ng Panginoon? Mapalad po tayo, mga kapatid, sapagkat nararanasan natin ang pinagdaanan ng Panginoon. Amen? Sabi po rito, datapwat ang magtitiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Amen? So, mga kapatid, ang kaligtasan po ay araw-araw ipinamumuhay. Hindi mo pwedeng sabing ligtas ka ngayon, bukas hindi. Sa bawat araw, patunayan mong ligtas ka sa pamamagitan ng pagsunod mo sa Panginoon. Nais ng Panginoon sa bandang dulo, kagaya ng sinabi ko kanina, kita-kit sa finance. Amen? Sabi po rito, sa Matthew 16:25, ito po yung ninanais ng Panginoon, for whoever wants to save their lives. Matthew 16:25-26. Mga kapatid, ang binabanggit ko, masalita ng Panginoon, may kinalaman sa kaligtasan natin sa buhay. Amen? Hindi po tayo natuturo ng mga bagay na yung masarap lang pakinggan natin. But this is the truth. Kung talagang ligtas ka, maunawaan natin ang salita ng Panginoon sa bagay na ito. Amen? Sapagkat kung tatanggapin ko lamang ang kaligtasan ng Panginoon, napakadali lang naman. Yun lang pala eh. E di, pwede na pala yung tinatawag na once saved, forever saved. Pagkatapos kong tanggapin, balik inom ulit ako. Balik babababae ulit ako. Balik ulit ako sa pagmumura. Balik ulit ako sa pananakit ng tao. Ayun ba ang talang ligtas? Amen? Pero ang sabi ng Panginoon dito sa Matthew 16:25-26, for who, na Tagalog na, sapagkat ang sino mang mag-ibig iligtas ng kanyang buhay, ay mawawalan nito. Amen? At ang sino mang mawala ng kanyang buhay dahil sa akin, ay makakasumpong niyo. Sapagkat, ano ang pakinabang ng tao kung kamtan niya ang buong sanlibutan at mawawala siya sa kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? Mga kapatid, ito yung mga verse behind the salvation. Amen? Ito yung mga nais ipagawa ng Lord sa buhay natin. Mamatay tayo sa ating sarili, mga kapatid. Kung totoo tinanggap natin ng Panginoon, sabi mo sa atin mo, priority natin ang Diyos. Sino pong galing trabaho? Sino pong inaantok na? Sino pong pagod? Ang ganda po na sabi ng Panginoon dito. Kung gusto nating iligtas, kung sino pong mag-ibig ligtas ang kanyang buhay, ay mawawalan ito. Siguro, unahin yung matulog. Sige, tulog na lang tayo. Sige, ay, gawain ng Panginoon. Pagod ako, oting ako eh. Ang sabi ng Panginoon, mawawalan ka. Sige, unahin mo matulog. Unahin mo magpakabusog. Unahin mo yung Dota mo. Unahin mo yung Clash of Clans mo. Unahin mo yung Facebook mo. Unahin mo si misis mo. Unahin mo yung anak mo. Lahat na unahin mo. Maliban sa Diyos, ikaw mawawalan. Amen? Pero ngayon, mga kapatid, pagkamat nakikita yung iba talagang pupungay-pungay ang mata. Pero nandito kayo. Ninanamnam niyo salita ng Panginoon. Inunan niyo ang Panginoon. Sumasamba kayo sa Panginoon.
mga kapatid, makikita tayo sa finals. Amen? Kaya sabi ng Panginoon sa bawat isa, maraming tumanggap sa Panginoon din sa panahon niya. Pero sinabi ng Panginoon, be watchful. Sabi ng Panginoon sa Matthew 24, verse 4 to 14, watch out that no one deceive you. Amen? Maraming pwedeng mandaya sa atin, mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, maging mag-ingat tayo. Sabi mo sa atin mo, watch out. Maging maingat tayo, mga kapatid. Baka yung ating paglakad kaligtasan sa Panginoon, habang sinasabi natin ang kaligtasan ay nasa atin, tinanggap natin ang biyaya ng Diyos, baka madalin lang tayo. Maging maingat po tayo. Maging maingat tayo sa mga taong hindi nila dinadala ang Espiritu ng Diyos. Mag-ingat tayo sa mga taong hindi nila dinadala ang bunga ng Espiritu ng Panginoon. Naalala ko, may nagsabi sa akin, dati raw siyang ganyan. Muntik pa nga raw siya maging pastor. Sabi ko na lang, buti na lang muntik. Amen? Sabi niya raw po, siya daw po yung lingkod ng Diyos. Matagal na siya naglilingkod. Tinanong ko nga siya, kapatid eh. Sabi ko, kapatid, kamusta ka? Oh, gano'n ka nakatagal sa ministry? Alam ba naman yung sagot sa akin eh? Ay, hindi ka pa pinapanganak eh, Kristiyano na ako. Ako na lang po yung napayo ko. Glory to God. Sige, tara, maglingkod tayo. Alam niyo po yung sagot ngayon? Tumawag po yung atin niyang kapatid na Muslim. Pinagbawalan po siya. Nakakalungkot, mga kapatid. Sinasabi niyang siya'y muntik na maging pastor. Buti na lang, pastor, muntik. Muntik na. Buti na lang. Hindi totoo yun, mga kapatid. Mag-ingat tayo sa mga ganyang tao. They will pretend naglilingkod sila. Baka mahawa tayo nila. Mag-ingat tayo sa mga taong sinasabi nilang ligtas, ngunit ayaw nilang tumayo sa pananampalataya. Maging sa mga nasa loob din, mga kapatid. Kaya nga, bad company corrupts good character. Baka nag-iinit ka sa paglilingkod, nag-iinit kang tinatanggap mo ang kaligtasan, natanggap mo sa Panginoon, pero yung mga kasama mo ay hindi na pala. Baka mahawa ka. Paano pag nakita mo ang pastor na nagkasala? Magkakasala ka na rin. Titingin ka na lang ba sa tao? Titingnan mo lang, si kuya nga si brother nga, si pastor nga. Paano, mga kapatid? What if, kung nakita nyo, mga pastor ng banal pa, anong gagawin ninyo? Sa tao ba kayo titingin o sa Diyos? Be watchful, sabi ng Panginoon. Maraming magsasabi ngayon, maraming mga aklat, maraming mga palabas. Ang akala natin ay lumalakad sila sa kalooban ng Diyos. Kaya sabi dito, asan na yun? Mag-ingat kayo na huwag kayong maligaw ni numan, sapagkat marami ang magsiseparito sa aking pangalan at magsasabi, ako ang Kristo at ililigaw ng marami. Mga kapatid, kapag tayo tinamad sa gawain ng Panginoon, pwede kang malinlang. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang tatamad-tamad sa gawain. Sabihin mo pa, baka maligaw pa. Hindi naman pwede magbaliktad ng t-shirt dito, mga kapatid. Hindi uso dito yan. Amen? Sa spiritual, mga kapatid, hindi totoo yung uy, naligaw ka sa gubat. Baliktad rin yung sando mo. Baliktad rin yung damit mo. Hindi po totoo dito yung mga kapatid. Amen? At pag nakarinig kayo ng mga digmaan at mga alingaw-ngaw ng mga digmaan, ingatan ninyo na huwag kayong magkulumihanan. Mga kapatid, tayo ba'y ligtas? Paano pag nakarinig na kayo ng maraming war? Nagkakagulo na sa Syria, nagkakagulo pa sa Pakistan, nagkakagulo pa sa Lebanon, sa Syria. May mga ISIS pa. Nabalitaan ko nga, susugod daw dito ang ISIS. Nagugulimahan ba tayo, mga kapatid? Amen? Ang sabi dito, sapagkat kinakailangan ito yung mangyari, dadapat hindi pa ang wakas. Sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindo sa iba't ibang dako. Amen? Datapwat ang lahat ng mga bagay nito ay siyang o simula pa lamang ng kahirapan. Kung magkagayon ibibigay kayo sa kapaghitian, kayo ipapatayin. Mga kapatid, hindi pa tayo pinapatay sa paglilingkod. Amen? Sino pong handang mamatay para sa Panginoon? Oo? By faith, ang gagawa po natin. Meron ba natatakot sa kamatayan dito, mga kapatid?
Malalaman natin yan pag umarap tayo dyan. Amen. Malalaman natin yan kung talagang, halimbawa, nahuli ka, lalatiguhin ka. Sakit nun. Lalatiguhin ka, parurusahan ka dahil sa pangalan ng Panginoon. Pag umarap na tayo sa ganung pagsubok, ayun ang nais tingnan ng Panginoon kung gagawin mo yung bagay na yun. Amen? Pero by faith, ang kalakasan natin ay sa Panginoon. Amen? Nehemiah 18, the joy of the Lord is our strength. Ang kalakasan natin hindi nanggagaling sa atin. Amen? Ay sabi dito, kayo'y papatayin at kayo'y kapuputan ng lahat ng mga bansa dahil sa aking pangalan. Tinan niyo itong bansang ito, mga kapatid. Kinapuputan nila tayo, di ba? Pero nagpapatuloy tayo. Amen? Meron bang hadlang sa paglilingkod natin sa Panginoon, mga kapatid? Hadlang ba sa atin yung overtime natin? Hadlang ba yung pamilya natin, yung problema? Hadlang ba yung mga amo natin? Hadlang ba yung mga schedule natin sa trabaho? Hindi, mga kapatid. Kung mahal natin ang Panginoon, uunahin natin siya. Amen po ba? At kung magkagay maraming mga titisod at mga kakanuluhan ang isa't isa. Ito nga yung mangyayari. Maraming matitisod. At ito pa yung mangyayari, mga kapatid. Yung mga nanggaling dito, mga Kristiyano, nagko-convert pa. Hindi sila totoong Kristiyano. Anong ginawa nila? Pinagkakanulo nila ang bawat isa-isa. Amen? Dahil dumating ang pagsubok, dumating ang hamon. Hindi sila tumayo sa pananampalataya sa Panginoon. Pinagkakanulo nila ang bawat isa. Amen? At magkakapuutan ng isa't isa. At magsisibangon ng maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. Amen? Ba't ko binabanggit ng verse na ito, mga kapatid? Ang verse na ito, mga kapatid, may kinalaman sa pagtakbo natin bilang mga lingkod ng Panginoon. Kung talagang tinanggap mo ang kaligtasan ng Panginoon, kung talagang ikay lumalakad sa kalooban ng Panginoon, dapat mong malaman ang bagay na ito, mga kapatid. At dahil sabi sa verse 12, at dahil sa pagsagana ng katampalasan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Marami daw, mga kapatid. Kaya totoo yung sabi ng verse, maraming nauna na, ano po, mga kapatid? Mahuhuli. At maraming mahuhuli na, mauna. Kagaya ng verse na yan, ang pag-ibig ng marami ay lalamig. Ba't lumalamig, mga kapatid? Kulang sa fellowship. Kulang sa commitment. Kulang sa obedience at submission. Amen? Kaya yung pananampalataya nila na tinanggap nilang kaligtasan, nadapa. Amen? Pero nasa ang Panginoon sa buhay na tumayo tayo. Amen? At sabi pa rito, datapat, ito po ang hamon ng Panginoon, ang magtiis hanggang wakas na siyang maliligtas. Amen? Amen? Sino po ang magtiis hanggang wakas? Sabi mo ulit yung katayo, kita-kit sa finance. Amen? Nais ng Panginoon, madatnan niya tayo sa kanyang muling pagbabalik. Amen? Sabi po ng Titus 2:13, Amen? While we wait for the blessed hope, the appearing of the glory of our great God and Savior Jesus Christ. Ang Panginoon ay muli magbabalik. Nais ng Panginoon sa buhay natin. Maabutan niya tayo naglilingkod, naabutan niya tayo nagpaputuloy sa kaligtasan na tinanggap natin sa Kanya. Amen? Hindi ninais ang Panginoon na namatay siya sa krus at pumuli natin siyang ibalik sa krus, mga kapatid. Ang nais ng Panginoon, sa muli niyang pagbalik, hindi na sa krus, kundi babalikan niya tayo bilang kasama niya. Amen? Kaya ang magtiis hanggang wakas ay maliligtas. Amen? Pagpalain ang salita ng Panginoon. Sige po, mga kapatid, tayo po ito ngayon lahat. Ipailigtas lahat. Amen? Sabihin po natin ito pagkatapos ko. Ako ay ligtas sa biyaya ng Panginoon sa pamamagitan ng aking pananampalataya sa Kanya. Hindi sa gawa para yabang ko. Ang tunay na ligtas ay marunong magpatawad. Ang tunay na ligtas, marunong lumapit sa Diyos. Ang tunay na ligtas, nananalangin para sa kanyang kapatid. Sa oras na ito, mga kapatid, tayo po'y mananalangin
Hanap kayo ng partner nyo. Mananalangin po tayo. Dahil yung katabi mo ay nangangailangan siya ng panalangin mo. Palalakasin mo siya sa pamamagitan ng panalangin mo. Dahil mahal mo siya. Nais ng Panginoon na tayo po ay lumago sa pamamagitan ng panalangin upang maalagaan natin ang ating kaligtasan. Sige mga kapatid, kung naniniwala ka na mayroong kapangyarihan ng panalangin, ngayon din iparanas sa iyong kapatid. Come on, let that fire. Let the holy fire of the Lord brings power right now in the name of Jesus. Come on, pray with power. Pray with power. Come on. Pray in the Spirit. Pray in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Come on. Let's pray with power. Pray. Pray in the Spirit. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, yeah. Oh, hallelujah. Oh, yes. Oh, Lord. Pray. Come on. Pray with power in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Oh, yes. Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, yes. Oh, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Oh, hallelujah. Come on. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Pray with power in the name of Jesus right now. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, yes. Oh, God. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Oh, yes. Oh, God. Oh, hallelujah. Glory to your Father God. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oh, yes, oh Lord. Hallelujah. Oh, Lord. Have mercy on us, Lord. Forgive us our sins, oh God. Hallelujah. Let our life, Lord, declare, oh God, your glory. Let our life, Lord, show, oh God, your handiwork. Lord, in the name of Jesus. In the name of Jesus, oh God. Hallelujah.
There is healing, O Lord Jesus, right now. There is forgiveness of sins, O Lord. Oh, hallelujah. In the name of Jesus, there is grace. Hallelujah. Oh, hallelujah, Lord Jesus. Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, sa oras na ito, katakbuhin niyo, Panginoon, ang pangangailangan ng bawat isa sa amin, Panginoon. Kami po, O God, ay sumasakot, God. Kami po, O God, Lord, nagpapakumbaba, humihingi sa iyo, Panginoon. Ayaw mo po, O God. Pagkalumang mo kami, Panginoon, O God, ng dinisyon para hanapin ka, Panginoon. Dahil ikaw lamang, Panginoon, at tangi ikaw lamang nagbigay ng bagong buhay sa amin. Dahil ikaw nagbigay ng bagong buhay sa amin, Panginoon. Ikaw lamang, Panginoon, ang pwedeng, O God, magbago ng buhay namin. Hindi kami pwedeng baguhin ng kahit anumang bagay, kahit anong halaga ng pera, Panginoon. Kahit ang ayong mga asawa, kahit ang panahon na ito, Panginoon, kahit, Lord God, ang ayong mga employer, ikaw lamang, Panginoon, ang pwedeng magbago sa amin. Turuan mo kami, Panginoon, na sumunod sa iyo. Puspusin mo kami ng salita mo, Panginoon. Lord, makasunod kami sa iyo, Panginoon. Empower us, Lord, O God. Hallelujah. At sa bawat panalangin ng aking mga kapatid, Panginoon, na nahayag sa oras na ito, Lord, umabot sa kalangitan, Panginoon. Tinanggap mo, Panginoon, ang buong puso mo, O God, ang bawat panalangin ng aking mga kapatid. At naniniwala kami, Panginoon, sa oras na ito, Panginoon, O God. Lord, naganap, Panginoon. Naganap, O Diyos. Naganap, Panginoon, ang katugunan ng aming mga panalangin. Salamat, Panginoon. Salamat, Diyos. Marami nangangailangan, Panginoon, ng panalangin. Marami nangangailangan, Panginoon, O God, ng aming paglapit sa iyo. Na habang kami, Panginoon, ay nananalangin, patuloy mo kaming gagamitin, Panginoon, para, Lord, panalangin ang mga nais mo, Panginoon, O God, na ihain namin sa iyo. Kaya mo, O God, na nga mga buhay, Panginoon, ay patuloy, O God, na mapanalanginin. Lagi kami lumapit sa iyo, Panginoon, sa bawat sandali. Sa lahat ng oras, Panginoon, O God, kami lalapit sa iyo. Ikaw lagi, Panginoon, ang aming mag-iisip, Panginoon. Na, Lord, wala kami magagawa kung wala ka sa amin. Nais mo, Panginoon, na kasama ka namin sa aming kaisipan, sa aming puso, na sa bawat gagawin namin, Panginoon. Ikaw, Panginoon, O God, ang mag-a-approve ng bawat bagay sa buhay namin. Lord, kung ang aming mga panalangin ng aking mga kapatid ay para sa kagalingan ng kanyang mahal sa buhay, ngayon din, O God, ipadala mo ang kagalingan sa buhay nila. Lord, kung pagkasaayos ng relasyon, Panginoon, na mag-asawa, na mag-anak ng pamilya, sa oras na ito, Panginoon, ipadala mo, Panginoon, ang pagsasaayos, ang kapayapaan sa buhay nila, Panginoon, sa kanilang pamilya. Lord, kung ang panalangin ng bawat isa, Panginoon, ay pagpapasakop, Panginoon, sa bawat isa, Lord, ipahatid mo, Panginoon, O God, ang pagpapasakop ng bawat isa, Panginoon. Lord, kung ang panalangin, bawat isa, Panginoon, ay kaligtasan ng mga ibang membro ng pamilya, Panginoon, na wala pa sa iyo. Ngayon din, Panginoon, ipadala mo, Panginoon, na iyong kamay para humipo, Panginoon, sa buhay nila at buksan nila, Panginoon, ang kanilang buhay sa iyong salita, Panginoon. Lord, kung ang panalangin ng ilan, Panginoon, ay kagalingan ng kanilang mga sakit, nararamdaman, Panginoon, Lord, ipadala mo ang kagalingan sa oras na ito, Panginoon.
Kung Lord, nangangailangan sila ng kalakasan sa oras na ito, Panginoon, ipadala mo, Lord God, ang kalakasan, Lord God, at taglay galing sa iyo, Panginoon. Lord, kung nangangailangan sila, Panginoon, ng financial provision, Lord God, Lord, ipadala mo, Panginoon, ang iyong provision, Panginoon, sapagkat ikaw ay a great provider namin, Lord God. Lord, kung ang bawat isa ay nangangailangan ng kapayapaan sa oras na ito, Lord, ipadala niyo, Panginoon, ang iyong kapayapaan. At ang kapayapaan na ito, Panginoon, ay yung piliin ka namin, O God, sa bawat oras, sa bawat panahon, sa bawat sitwasyon ng aming buhay. Salamat, Panginoon. Lord, salamat, O God. Salamat sa gabing ito, Panginoon. Dahil tinuruan mo kami mag-ahain sa iyo, Panginoon, dahil ikaw ang aming Diyos. Tinuruan mo kami, Panginoon, na lumapit sa iyo ng buong puso. Na Lord, ang banal mong Espiritu ay malayang kumilos, Panginoon, sa buhay namin. Mga bagay na hindi namin, Lord God, masambit. Mga bagay, Panginoon, na hindi namin maihahin sa iyo. Ngunit, Lord, sa gabing ito, naihahin namin sa iyo, Panginoon, sapagkat, Lord, ito, Panginoon, ay pagkabahin ng banal mong Espiritu sa amin. At sa oras na ito, Panginoon, Lord, salamat. Dahil kumikilos ang banal mong Espiritu sa buhay namin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Salamat, O Diyos. At Lord, sinisilyuan namin, Panginoon, ang bawat nahayag sa gabing ito, Panginoon, na ilapit namin sa iyo ng banal mong dugo. At naniniwala kami, Panginoon, kung paano pinagkaloob ang katagumpayan sa krus, ay nararanasan namin, Panginoon, hanggang sa kasalukuyan. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa kaligtasan. Salamat sa iyong pag-ibig, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa kagalingan. Salamat, Panginoon, o God, sa iyong provision sa bawat bagay ng buhay namin. Salamat, Lord, dahil ramdam po namin, Panginoon, ang pagdaloy ng banal mong Espiritu. Salamat, Panginoon, dahil ramdam namin ang kapangyarihan ng iyong kamay na kumikilos, Panginoon, sa mga panalangin inihain namin, Panginoon, sa oras na ito. Salamat, O God. Salamat sa buhay ng bawat isa. Patuloy magdalayan ang kanilang mga buhay. Lord, hindi kami titigil na lalapit sa iyo. Hindi kami titigil, Panginoon, na manalangin. Sapagkat, Lord, ikaw ang aming buhay. Ikaw ang aming daan. Ikaw ang aming katotohanan. Salamat, O God. Dahil ikaw ang aming biyaya. Ikaw ang aming kaligtasan. Salamat sa gabing ito. Minsan pa, Panginoon, kinonfirm mo, Panginoon, sa buhay ng bawat isa na kami mga tunay na ligtas, Panginoon. Hallelujah. Ayon sa aming pananampalataya sa iyong buktong na anak na si Kristo. At ang lahat na tunay na ligtas ay magsasabi na, Amen. Praise God, magandang